Kaya po sana, ang sinasabi ko sa mga kasama ko, lagi, paulit-ulit, huwag tayong maging bulag sa usapin ng pagiging patriotic. Kasi yan ang problema ho natin eh. Kapag pinag-usapan natin yung pakikipag-usap sa China, pakikipag-usap sa Russia, tatawagin ka ng traidor. Tatawagin kang taksil. Taksil, Taksil sa senador. bayan. Alam niyo po, kung meron pong isang tao na matatawag natin na pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino, ay yun na po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagiging bias. Baka sabihin na, hindi, kasi si Robin Padilla, sunugin mo yan, mangangamoy Duterte yan, pigain mo yan. Hindi po, doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa totoo. Nangyari na ngayon sa harap natin. Nakita ninyo? 4 years na ang foresight ng ating dating Pangulo na mangyayari ito. At ito ngayon, nasa harap natin ngayon, mga kababayan. So, ibig nyo sabihin, lahat tayo ngayon, maka-China o maka-Russia? Hindi po. Ang gusto ng ating dating Pangulo ay kaibigan natin ang lahat ng mga bansa at tayo ay maging pro-economic country. Ayan ang ganda po ng mga binitawang salita nitong si Senador Robin Padilla. Kasi po alam po ninyo mga kababayan, yung mga sinasabi niya ni Senador Robin Padilla, yan po ay dati nang binanggit, dati nang sinabi ni PRRD noong time na nagkagulo dati sa Middle East, ay nabanggit na ni PIRD itong tungkol sa magiging hinaharap, magiging problema natin sa pangdaigdigang problema sa langis. Katulad po niya nangyari na ngayon. Nagkatotoo na ngayon. Yung sinabi ni Senador Robin Padilla na yan ay nagkatotoo na ngayon. Apektado na tayo. Ramdam na natin itong epekto nitong kaguluhan dyan sa Middle East. Dahil po dyan sa gulo na yan, na kinakasagutan itong Iran, US, Israel, ay apektado po ang buong mundo sapagkat nagmahalan ang presyo ng krudo. Okay? Kaya ang problema ng mga kababayan, itong ating gobyerno ay napakabagal ng pagkilos nila. Kita niyo dyan sa Senado. Napanood ba sa Senado mga kababayan ang ginagawang pagdinig dyan ng ating Senado patungkol sa kung ano ba ang magiging solusyon, ano ba ang ginagawang aksyon ng taga-DOE ng ating gobyerno para sa masolusyonan ang ating problema sa fuel, sa krudo. Dumating sa punto na itong si Marcolita ay nag-walk out. Nag-walk out yung mama kanina sa hearing. Dahil nainis yata yung mama, si Senador Marcolita, dahil wala po siya makuwang sagot doon sa mga opisyal ng DOE. Wala siya makuwang sagot nabuisit yung mama, nag-walk out. Yan tingnan nyo. Ang sinasabi ko, after 2 weeks pa lang, and considering na meron pa kayong 46 days and 53 days for diesel and gasoline respectively, kumulekta na ng 3 billion. Kumita na ng 3 billion pesos per day, which was bankrolled by the people themselves. This is the irony. Ngayon, ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't ang pinag-uusapan pa natin replacement cost na kagad? Ito muna ang sagutin ninyo. Is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks' time? Mr. Chair, again, it's a matter of perspective. When the law says that we may direct the operation,
we have to be mindful of again, on price, we have to be mindful of allowing the oil company to be able to replace it on a weekly basis. Okay, isara natin ang argumento. Did you check the oil companies? Kinuha nyo yung document, kanino la binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Did you check that? Have you done that? Not in that Paano mo sasabihin ngayon? Katungkulan nyo ngayon, if you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito, ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. So go ahead. Ayan. Ang bira ito. Nabuisit yung mama. Alam niyo mga kababayan na yung nangyari na yan ay ating pinakinggan, ating sinubaybayan, no? Para malaman natin kung ano bang mga aksyon ng gobyerno, ano ba ang solusyon ng gobyerno natin para maayos ito ating problema sa krudo, sa fuel. Wala Biruin nyo, tinatanong ni Marcolita kung ano ba ang business nito mga oil company na umabot sa 120 plus ang presyo ng diesel. Sabi ni Marcolita, in-announce ni Pangulong Marcos na meron pa tayong 56 days na in-back ng langis ng diesel. Tapos within 2 weeks, nagsimula nung gulo, within 2 weeks, tumaas na ng sinasabi ni Marcolita, 120% yata. Ngayon, tinatanong ni Marcolita, makabayan, tinatanong ito mga taga-DOE, ano ang business? Tinanong nyo ba sa mga oil company kung ano ang kanilang basian, bakit tumaas ng ganun kalaki ang gasolina? Walang masagot ito mga taga-DOE. Malamang kaya walang masagot kasi nga hindi nila ginawa ang kanilang trabaho, hindi nila inusisa itong mga oil company kung bakit, ano ang basihan, kung bakit umabot sa ganung kalaki ang itinaas ng diesel at ng gasolina. Nabuisit yung mama, lumaya. So, okay. Akalaan niyo ba naman kababayan nakalaan niyo ba naman akala nyo ba naman kahapon grabe yung mga kababayan natin sa Commonwealth, ang daming tao doon sa kalsada naghihintay ng masasakyan, iba naglalakad na lang, papasok ng trabaho, walang masakyan. Parang kawawa doon ang dami nila. Ayan tingnan nyo ang kababayan sa Commonwealth yan. Diyan po natin malalaman, diyan po natin nakikita kung gaano kahalaga na ang ating gobyerno mga kababayan ay maging proactive. Katulad nyo yung MRTCB na yan, dapat yan tapos na yan Dapat yan tapos na yan, yung MRTCB na yan. Na nagamit na sana natin mga kababayan, katulad nito, walang masakyan, walang mga biyaheng bus. Di ba? Dahil sa kabagalan, dahil sa politika, pinapairal ang politika, yan ngayon ang epekto ng kanilang nagawang kalokohan sa ating gobyerno.
Dapat tapos na yan eh. Dapat yan 25, 23, 24, dapat tapos na yan. Dapat nagagamit na ating mga kababayan yung MRT-CB na yan. Na biyaheng mulang Bulacan hanggang EDSA. Di ba? Diyan natin ngayon mararamdaman ang epekto nitong kabagalan ng ating gobyerno. Kalokohan ng ating gobyerno. Dahil sa kanilang pamumulitika, ang nagsasaper, taong bayan. Taong bayan, Di ba? Wala eh. Tapos isang buwan mahigit na, halos isang buwan mahigit na, nagsimula nung nagkagira doon sa Middle East, no? Kahapon lang yata nagkaroon ng executive order ng ating Pangulo para para daw magawa ng paraan itong ating problema. 1 month, isang buwan higit. Grabe. Diba? Katulad niya, no, nabanggit, sa isang interview ni Pangulong Marcos, nabanggit niya, itong gusto daw buksan ulit ng ating gobyerno ang pakikipag-usap sa China patungkol sa oil joint oil exploration dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga tayo po ay bagamat tayo dito natutuwa, no? Kasi nga siyempre maganda yan. Okay? Dahil kailangan natin yan eh. Kaya nga yung binabanggit ni Senador Robin Padilla. Kasama po yan sa dating binanggit ni Pangulong Duterte. Napag-usapan dati yan ng China at ng Chinese government at ng Philippine government patungkol yan sa joint oil exploration dyan sa West Philippine Sea. Kaya lang natigil, hindi na ipagpatuloy kasi nga dahil sa foreign policy ni Pangulong Marcos. Dahil sa kanyang foreign policy. One-sided na pro-US, pabor sa US lang siya. Ngayon, tulad niya, no? May crisis sa langis. Bigla siya ngayong pipibot. Bigla siya ngayong nag-turn around ng 36 degrees papunta ng China. Bakit hindi siya lumapit sa US? Di ba? Kay Uncle Sam, kay BFF niya Donald Trump na pasimuno ng giyera doon ngayon, pasimuno ng crisis ngayon dyan sa Middle East. Bakit di siya lumapit kay Trump? Napahingi na langis mo. Bakit sa China? Kala ko ba ayaw niyo sa China? Dahil dyan, mga kababayan, dahil po sa nabanggit ni Pangulong Marcos niya na willing siyang ulit buksan itong talks, dialogues sa Chinese government para pag-usapan daw itong muling pag-resume nitong oil joint exploration, ay ang China po ay nagpahiwatig, nagsalita po itong yung Chinese embassy. Sabi nila ito ang sabi po, pahayag ng Chinese embassy sa Pilipinas. As long as the Philippine side demonstrate sincerity, China's door to a dialogue and cooperation will remain open. So yan po ang pahayag ng Chinese embassy, Chinese government dito sa Pilipinas. Basta daw ang Philippine government ay sincero, bukas ang kanilang pintuan. Ibig sabihin, gustong pagbigyan ng Chinese government ang Pilipino, ang Philippine government sa kabila na sigalot,
Sa kabila ng mga issue dyan sa West Philippine Sea, sa kabila ng sinasabi mga ahang na salita ng itong ating mga opisyal ng gobyerno laban sa China, yan po, nagpapakita ng magandang loob itong China. Willing open daw sila. Basta lang sincere ang Pilipinas. Bukas ang pintuan. Di ba? Alam niyo mga kababayan na yung sinasabing yung usapin niya patungkol sa joint exploration diyan sa West Philippine Sea sa langis, pag-usapan niya noon pa ng panahon ni PRD. Okay? Kung nagtuloy-tuloy yan, dapat sana kung napabilis sana, na-approve sana, baka nakikinabang na po ang ating bansa, ang ating mga kababayan dyan sa langis. Baka hindi na po nahihirapan ang ating bansa sa langis ngayon. Di ba? Ito pa mga kababayan katulad nito kaya dyan pala sa Mindanao, karaming lugar na masasabi natin, base lang ito sa mga video na naglabasan na pinupost na ating mga kababayan sa Mindanao, na taga Mindanao, Bansang Moro. Diyan pala sa lugar na yan, sa Mindanao, maraming lugar na kung saan mayroong mga deposito ng langis. Katulad na, pinupost ng ating mga kababayan. Lumiliyab. Lumiliyab. Tingnan nyo, Ayan, napakaganda. Itong ating bansa po, mga kababayan, ay may deposito. Mayaman sa deposito ng langis. Itong ating bansa, mayaman sa deposito ng langis. Kung itong ating bansa ay hindi lang korap, merong magandang pamumuno, matibay na pamumuno, baka itong ating bansa hindi na umaasa sa langis ng ibang bansa. Diba? Yan sa Mindanao. Diba? Sayang lang at nandyan yung opportunity. Kaso dahil sa kapalpakan ng ating gobyerno, may mga nagdaang gobyerno, wala. Diba? Isa na nga lang, pag dumating ang punto sa mga hinaharap, meron sanang presidente na merong magandang plataforma, magandang hangarin, at maisipan niya kung paano napakinabangan yung ating yaman dyan. Deposito na lang sa Mindanao. Okay? Kaya mahalaga po, sana ito maging leksyon na sa atin, itong problema ngayon sa langis, sa gasolina, mga kababayan. Ramdam natin itong kapalpakan ng ating gobyerno. Kabagalan, sa gawa na solusyon, sa pag-isip ng solusyon, laban dito sa ating kinakaharap. Wala Kita nyo ba yun? Nakita nyo ba yun kahapon? Yung circus dun sa House of Congress, yung mga congressman. Itong ginagawa nilang pagdinig dyan sa patungkol sa impeachment ni labang kay BP Sara. Sinasabi nitong ating mga law expert na ito palang ginagawa ng mga congressman, itong particular itong House Justice Committee na pinamunuan nito si Luistro, ay nagsagawa ng mini trial daw. Tawag nila mini trial. Which is,
Sabi ng mga law expert, bawal daw yan dahil ginagawa nila yung hindi nila trabaho, yung hindi nila mandato. Yung sinasabing mini trial na yan, na nagpasipinan na kung ano-ano, pasipinan ng mga dokumento, mga tao. Sabi ng mga law expert, bawal daw yan dahil yan po ay mandato ng Senado. Pati nga ito kahapon, itong si Ridon. Kalaan nyo ba naman, supina itong mga records. Itong mga records ng mga negosyo daw na mag-asawang BP Sara at Manscarpio. Yung itong mga tax record mula nung siya vice mayor, naging mayor. Di ba bawal yun? Di ba bawal yun? Kasi base sa batas, kung kailan lang po umupo si BP Sara bilang Vice President, doon lang dapat magsisimula ang ebidensya laban sa kanya. Na siya ay isang impeachable offense nung siya ay naging Vice President. Pero nung siya ay mayor, Vice Mayor, hindi po yung kasama dapat. Itong si Ridon, nag-motion kahapon para isubpina itong mga records. Kaya ngayon, inaalmahan nito mga abogado, defense team ni BP Sara kahapon. Kahapon nag-press con sila nag-press con sila. Pinag-iisipan nila na baka dalhin ito sa Supreme Court itong usaping ito. Tulad yan kanina, mga kababayan, itong grupo naman ni na attorney Topacio, dating congressman, secretary na si Jing Paras, Raul Lambino, Jimmy Bundok, ay pinag-iisipan din na dalhin sa Supreme Court itong ginawang mini trial ng mga congressman. Kung sakali, halimbawa, dinala ito sa Supreme Court, tapos baba ng desisyon ng Supreme Court, at sinabing bawal itong ginawa ng mga congressman, edi mapurnada ngayon itong impeachment. Sasabihin na naman nila, itong Supreme Court ay may kinakampihan. Sasabihin na naman nila na mga congressman, na mga anti-Duterte, mga galit kay Duterte, sasabihin naman nila, bayad sa Supreme Court. Bayad ang Supreme Court. Di ba? Kung sana, kung ano dapat yung kanilang mandato, yun ang dapat, kung ano dapat yung sa batas, yung hangganan, dapat doon lang sila. Huwag silang lumampas doon sa kanilang limit para mapabilis yung trabaho nila. Katulad na, anak ng tipaklong, may krisis tayo sa gasolina, pero itong mga congressman, tuloy-tuloy lang ang hearing. Meron pa nga doon Meron pa nga doon 3 congressman na ginawang circus. Itong si Dilema, si Diokno, itong si Danya, nag-post. May daladalang piatos. Doon sa loob ng Kongreso at pinakita nila. Ito tulad niyan, kitang-kita ko yun. Piatos. Ang tanong natin, mga kababayan, ito bang ginawa nila ito ay bayad ng kumpanya? Sila ba ay binayaran ng kumpanya ng URC para mag-endorse ng produktong piatos? Yan ang ating tanong. Kasi hearing yan Ang alam natin,
Seryoso mga tao dyan. Hindi pwedeng mga ganyan-ganyan. Bakit dito, ito mga ito, sabi ko nga dito, mga kulang sa pansin. Mga sinto-sinto. Tanong natin, kayo ba ay binayaran ng kumpanya para i-endorso itong kanilang produktong Piatos? Ngayon, kung kayo binayaran, at dyan nyo ginawa sa loob ng Kongreso, mahiya kayo. Mahiya kayo. Pinapasildo namin kayo, ha? Ngayon, kung halimbawa naman kayo ay hindi binayaran at ginawa nyo lang para magpapansin, tama ang aking hinala. Kayo ay mga sinto-sinto. Mga kulang sa pansin, no? Ha? Para kayo mapansin kung ano mga gimmick ginagawa ninyo. Di ba? Kung ibang tao yan, ginawang ganyan. Kung ibang tao yan, sigurado yan. Kick out. Palalayasin nila yan, sabihin nyo dyan. Kaya lang, dahil siyempre sila ang bida dyan, sila ang bida-bida dyan, malaya silang gawin yan. Di ba? Malaya silang gawin ang kalakuha nila. Ang bira kayo. Bakla kasi, lahat gagawin, mapansin lang.